Ako po, si kapatid na Eusebio Arevalo, 75 taong gulang, may asawa. Ang relihiyon ko po ay ang Dating Daan o ang MCGI, Member Church of God International. Ako si Karen Castillo Libutan, 45 years old. Masasabi kong wala akong relihiyon, pero naniniwala akong meron sa ating nagbabantay at nag-guide everyday at nagpo-provide. At naniniwala ako na kailangan lang diretso ka lang sa Kanya, manalangin ka, manalig ka, at maniwala ka, at papakinggan ka niya. Okay. Ako si Ginang Crisanta Perez Castillo, 63 years old, at nabibilang sa Samahan ng Mistika. Sa kasalukuyan po, ako po ay misa may trabaho, misa wala. Pero ang normal ko pong trabaho ay asistihan ng aking asawa sa gawain po dito sa aming backyard. Meron po kaming alagang mga hayop, meron kaming halaman. Yan po ang aking pinagkakalibangan. Na kung wala pong pagkakatipon, yan po lagi na rin ang aking oras. Masaya po ako sa ginagawa ko kasi nawawala po yung mga pangkaraniwang suliranin sa buhay. Kasi ang alam ko po, kung ikaw may Diyos na nakikilala, dapat masaya ka sa buhay. Meron at wala, physical na bagay. Sa spiritual na bagay naman, mayaman ka. Yun lang po panuntunan ko sa buhay. Isa akong professional teacher, pero sa ngayon, nagtatrabaho ako dito sa bahay lang. Dito ako nakatira ngayon sa San Bartolome. Nagtatrabaho lang ako sa bahay. Nag-start ako bilang isang customer email support. Tapos, after 1 year, na-promote ako bilang customer service manager. So, nag-handle ako ngayon ng tao. At syempre, na-promote din ang sweldo. So, isa yun sa ipinagpapasalamat ko. Sa paggawa ko po naman, marami po alam na trabaho. Kung ano po ang dumating sa aking haharapin trabaho, nagkukumpuni po ako, kutkut din kutkut doon. Kasi welder po ako, matagal po ako sa pabrika. Magaling din po ako magpintura. Nagpipintura po ako ng mga paintings. Kung ano mga gawaan, karpintero, mga kantero, mga tubero, kung ano po ginagawa ko. Kasi po, yan lang kaalaman binigay sa akin ng Diyos. Tutuwa po ako. Marami po ako alam na trabaho. Bigay po ng Diyos sa akin. Bale, Roman Catholic ako. Pinanganak akong as Roman Catholic. Pero sa ngayon, masasabi ko na under ako ng Roman Catholic. Pero, yung belief ko is iba kaysa sa belief ng mga sagradong Roman Catholic. Bale, nag-start siya nung 2018, nung nagkasakit ako. Pero ang hindi ko po kalakalimutan, ay ang pagdalo sa pagkakatipon. Number 1 po yun. Perfect po ako sa attendance. 10 years na po ako sa Dating Daan o sa MCGI. Perfect attendance po yan. Ewan ko po kung ba't ko na perfect, hindi ko po alam. Kasi gusto ko po talaga, bulot sa pulpo. Nung ako'y nasa Katoliko, nung ako'y mapasama dito sa Samahang Mistika, nung makita ko yung 10 utos at ang 12 aral, sa 10 utos ni isa, doon sa 10 utos na yon, wala akong nasusunod. Unang-una, huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ay, yun ang ginagawa ng dati kong relihiyon na kinapapaaniban. Dahil sila'y sumasamba sa mga imahe, ginawa na at nililok ng mga tao. Ginawa ng mga kamay ng mga tao. Hindi Diyos na buhay, na Diyos na hindi nakakita. Diyos Espiritu, banal. Ang pamamaraan namin ng pagsamba, kapares namin, buong mundo yan, pag kami sumamba ng live na sinasabing live, nationwide yan, buong mundo. Kung anong oras ka doon, hindi na napapolod mo rin sa Pilipinas. Kung oras sa Pilipinas, 3:30. 3:30 simula na hanggang before 8. Kung anong oras sila doon, ganun din, kapares ngayon, natapos na kami kanina.
Kaya hindi na ako makakapag kanina pa yun eh. Buong mundo yan, nakikita, live yun. So common, sinusunod nila sa Pilipinas. Yun, kaya tapos na ako sa kaya ngayon na ako wala na ako yung tungkol sa samba kasi madaling araw, 3:30 yun eh. Tapos na yun, ng alas 8. Nasa ospital ako noon and then parang nawawala na ako ng pag-asa kasi pakiramdam ko talaga is katapusan na talaga ng buhay ko nung araw na yon. Hinang-hinang-hina na ako noon. Siyempre, wala ka namang ibang tatakbuhan kundi si Lord. Nagdasal ako kasi sabi ko, naalala ko noon yung anak ko, sabi ko ayokong mamatay nang hindi ko pa siya nakikita. So, nagdasal ako noon, parang nagagalit ako kay Lord. Nagdasal ako diretso lang, hindi yung mga ama namin, rosary, walang ganon. Dumirekta lang ako, nagdasal lang ako, sabi ko, sana po bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon na pahabain pa yung buhay ko at makasama pa yung anak ko, yung pamilya ko. Sabi ko, gagawin kong makabuluhan yung buhay ko. Ito yung mga, pagka ako dumadalo, ito yung ginagamit ko pang take note. Dahil pinag-uusapan, kinukuha ko mga verses. Tapos yung ibang mga naintindihan ko, tinitake note ko para pag binasa ko yung verses, alam ko yung sinasabi ko. Ngayon, matapos ko makuha yung mga verses na yan, para lang yan mga note lang yan na isang verse. Tapos, mga putol-putol yan, hindi naman talaga buong buo. Saka ako binubuo. Bawat verse dyan buo dito paglipat. O ano nakasulat sa Biblia, buong lalabas dito. Yan ang ginagawa ko pagkatapos magkaroon ng mga take notes sa pagkakatipon. Kaya kung ano makikita dyan mga hindi tuloy, dito tuloy-tuloy yan. Para ka nagbabasa ng Bible. Diretso. Mula nun parang umikot ng 360 degrees yung paniniwala ko. Kasi right there and then, lumakas talaga ako. Kasi hinang-hina na ako nun eh. So, yun. Gumaling ako nung ora mismo nung araw na yun na parang may kasama ako nung galit na hindi ko maintindihan sa kanya na kung bakit sa akin nangyari yun. Samantalang wala naman akong bisyo, wala naman akong maganda rin ng way ko ng lifestyle ko. Hindi ako nagpupuyat, hindi ako nakain ng pangit, hindi ako mahilig sa ganun. Pero still, nagkasakit pa rin ako. Nagsimula ako magganito. Nung talaga nagkompleto ako ng ganito, 2015. Ngayon, itong late na bago mag-COVID, nawala itong ganitong corona na brand ng notebook. Ito ang pasukat ng ko, nawalan ako ng pagkakataong gumawa hanggang sa ng mga 2020, hindi na ako nakagawa. Hanggang ngayon. After nung lumakas ako, parang sabi niya sa akin, sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Nung araw na yon na palabas ako ng ospital, hindi pa ako magaling eh. So parang lumakas lang ako, pero still yung sakit ko nun is yung na meron akong pagdurugo, ayaw niyang tumigil. So nasalina na ako nun ng 5 bag ng dugo, pero still hindi pa rin talaga tumitigil yung pagdurugo ko. So meron lang sa akin pinainom yung doktor kasi ayaw ko na magstay doon kasi pakiramdam ko talaga hindi na ako gagaling. Hindi ako gagaling doon sa ospital na yon. Kaya sabi ko gusto ko nang lumabas, malakas na ako, gusto ko lumabas. Nag-waiver ako. And then bago ako lumabas, merong pumasok na isang bagong pasyente na nakwento sa akin. Bali tinanong muna niya ako ano daw sakit ko. Sabi ko, yung pagdurugo ko ayaw tumigil. So sabi niya, ay, meron ding ganyang case. Yung hipag ko, sabi niya ganon. Pumunta siya dun sa manggagamot, dun sa isang lugar dito sa Batangas. Sabi niya, dun lang siya pumunta. Tapos mula nun, 12 years na siyang hindi na ulit nagdurugo. So nilista ko yung pangalan ng manggagamot. Parang pakiramdam ko kasi, tinuro talaga niya sa akin kung kanino ako pupunta. Kasi wala naman akong kilala. Hindi ko naman siya kilala. Kinuwentuhan lang niya ako, tinanong niya ako. So pakiramdam ko talaga, nung araw na yon, tinuro niya kung saan ako pupunta. Perfect talaga ako. Kaya pag nakita mo ito, perfect to eh. Yung pecha niya, dali-diretso ilang taon niya, tataka ka dyan ba't nagawa? Saka mo, sulat ko, consistent, hindi nagbabago. Ito kalulihan ko, 2019 eh. May kasunod ako, ito yung December, January dapat kasunod niya. Meron ako naman ganito yun. Yung isa. Sunod-sunod na yun, tagal gumawa nito.
isang ano ko ba, matin ako ngayon. Isang buong araw hindi sapat. Eh, meron akong ginagawa, di ba? Yung spare time ko, doon ko sisingit yun. Hanggang sa makumpleto ko isa, 3 araw. Sige, ilang taon yun. Hindi ko pa paano katyaga ka, katribuhin mo yung ano na yan. Kaya nga, sabi ko, iniisip ko napakatyaga rin itong taon to. Yun, ako, siguro napakatyaga rin itong taon to. So, kinabukasan, pumunta agad ako sa manggagamot na yun. Kahit mahaba yung pila, tinawag agad ako ng manggagamot. Sabi niya sa akin, halika, ikaw ang iuunahin ko kasi kung hindi kita uunahin, mamamatay ka. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi niya, yung reason daw ng pagkakasakit ko is, yung matres ko is napitpit siya. Hindi niya rin maipaliwanag, pero ang sabi niya is para siyang latang napitpit. Hindi siya nakita ng doktor eh. So, pero nakita niya, napitpit siya, and then yung pagdurugo ko is sobrang dami talaga. Tumagal siya ng halos 1 buwan mahigit. Tapos mga buo-buong malalaki talaga yung lumalabas sa kanya na talagang kada tatayo ako, talagang lumalabas siya, bumubulwak siya. Yun, dahil 5 taon na nga kaming nagsasama nun pero hindi kami magkaanak. Parang nawala na ako ng pag-asa nun eh. Tapos nagkasakit pa ako ng ganun. So lalo na akong nawala ng pag-asa. Pero yun nga, nung same year na yon kahit ganun, na wala ng pag-asa, eh pinakasalan pa din ako. At sa awa ng Diyos, nung pagkatapos namin magpakasal, sa civil lang kami nagpakasal, civil. So, awa ng Diyos, after 2 years na after ako nung magpagamot, nagkaroon ako ng isa pang anak na babae. At yun nga, ngayon 46 na ako, magpo-46 na ako, eh magta3 taon na yung bunso kong anak. Sabi ng doktor, nung nanganak ako is, hindi na talaga ako pwedeng magkaanak. Kasi, bukod sa may edad na ako, eh, meron ding siyang inayos na mga ugat na nakabara na dun sa daanan ng bata. So, talagang naniniwala ako na itong pagkakaroon ko ng anak is talagang regalo sa akin ni Lord, ng Panginoon. Kaya, masasabi kong talagang magpakabuti ka lang kahit wala kang relihiyon. Maniwala ka lang sa Kanya. Magiging maayos ang buhay mo. Dati kasi sa amin, malapit kami sa simbahan ng Katoliko. Siyempre, ang mga magulang ko, doon nagsimula. Eh, Katoliko rin ako, doon ako nabinyagan. Mga anak ko, nabinyagan din doon. Eh, yun ang alam ko eh. Doon din ako nakasali, kinasal ako doon sa Katoliko. Kaya sabi ko, ang relihiyon pala dapat, ang magulang mo marunong talaga ng pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos. Hindi basta sinabi relihiyon, pasok ka ng pasok. Dapat talaga magsusuri ka. Ay, okay yon. Bago pa ako magkasakit noong 2018 na nabago yung paniniwala ko, nagkasakit na ako ng 2017. Na ito talagang near death din siya, biglaan yun. Kumain lang kami sa labas nun. Yun din yung sakit, iisa yung sakit na yon, pagdurugo din. Na kumain lang kami sa labas nun, pagbalik namin, parang nakaramdam ako na nadudumi, na naiihi. So umuwi kami nun, umihi ako. Pagkaihi ko, nakapaglakad pa ako papunta mula dun sa banyo, papunta sa salas namin. Tapos bigla na lang akong nanghina, sobrang hina na kahit daliri ko, di ko na maiangat. Tapos yung mata ko, yun na lang yung gumagalaw at naimumulat ko. Pero hindi na ako makapagsalita, hindi na ako makagalaw, mata na lang talaga. Para akong comatose, semi-comatose talaga, na pakiramdam ko talaga mawawala ako ng araw din na yon. Na dinala nila ako sa emergency, nakakapagtaka lang, bakit ganun? Pagdating ko sa emergency, naririnig ko lahat yung mga sinasabi nila sa isip nila. Parang naririnig ko na yung doktor, naiisip niya na gusto niya akong ilipat dun sa ibang ospital dahil wala na akong pag-asa. Nung itinest yung dugo ko is 0.5 na lang something, sobrang baba na talaga ng hemoglobin ko. And then yung aking boyfriend, sabi niya, ang dasal niya nun is, pagalingin mo lang po itong aking nobya, bibigyan ko na po siya ng panahon. Yun ang dasal niya. Yung anak ko namang panganay, paulit-ulit lang yung dasal niya. Ang sabi niya, pagalingin niyo na po si mami, please pagalingin niyo na po si mami, please pagalingin niyo po si mami. Naririnig ko siya. And then, yung nanay ko naman, wala sa sarili siya noon. Meron siyang kausap, ipinopromote niya yung produkto na itinitinda niya. Tapos yung kapatid kong babae, alam ko din na nagagalit siya dun sa nanay ko dahil hindi ako iniintindi. So yung mga yon, parang naramdaman ko na, wow, ang galing naman ito. Bakit nakikinig ko yung mga naiisip nila ng malinaw
Walang overlapping dun sa mga sinasabi nila. Bawat isa, napapakinggan ko yung iniisip nila ng malinaw. Hindi ko alam kung bakit. Pero after kong gumaling, tinanong ko sila isa-isa kung yun nga yung mga inisip nila at totoo nga. Yun nga ang mga iniisip nila ng oras na yon. O di ba amazing? Nakakatuwa siya. So, yun. Once in a lifetime talaga, hindi ko siya makakalimutan. Siguro ganun yung way ng pakikinig ni Lord sa atin. Kasi kung iisipin mo, sabay-sabay tayong nagdadasal, pero bakit naiintindihan niya? So, nung panahong yun, naisip ko, siguro ganun yung way kung paano niya tayo naririnig. Isipin nyo, sabay-sabay yun, pero naririnig ko at naintindihan ko at natatandaan ko. Isa-isa. Nakakabilib. Kasi after ko magkasakit, yun nga, tinanong ko sila at totoo. Totoo nga, na yun nga yung mga iniisip nila. Nakapakinig ako sa telebisyon, yung Ang Dating Daan. Pinakikinggan ko yung mga sinasabi nung mangangaral doon. Ano sa Bible kinukuha ang mga salita niya. Eh, sabi ko parang ito yung hinahanap ko. Ang mahirap lang nito, hindi ko alam kung paano pagpasok. Eh di ang nangyari, habang nagtatrabaho ako, pag nakakita ko yung logo nila, yung bilog, sabi ko yung bilog, gusto ko ako makapasok doon. Nakalagay Dating Daan. Palagi ako napapalingon doon. Coincidence naman, doon sa pinagtatrabahoan ko, meron naman palang kasama ako doon na kaanib ng Dating Daan, yung bilog na sinasabi ko. Eh wala akong alam kung paano pagpasok. Nagtanong ako sa kanya. Kasi lagi niya napapansin, hindi ako nakikipag-usap sa mga lalo break time, mga usapang mga kalokohan ng mga manggagawa, mga kung anong usapan. Eh sabi niya, bakit di ka nakikipag-usap doon sa ano? Eh ko rin ako, hindi nakikipag-usap eh. Ano ba niya reliyo mo? Ako. Tinanong ko siya, ano ba reliyo mo? Sabi niya, Dating Daan. Ba, ako yun ang gusto ko ka akong pasukan eh. Pwede ba ka akong masuyo kita, isama mo ko doon sa ano, para malaman kung paano pagpasok. Iyon na simula. Kung paano nabuo ang mundo. Dahil sa hiwaga. Hiwaga ng katotohanan, enerhiya na hindi nakikita. Diyos na buhay, Diyos na hindi nakikita. Ang tanging makakakita lang diyan ay talagang tunay na mga nagbabanal. Sa pasimula pa ang mundo, ginawa yan, lahat mabuti. Wala ka makikita masa. Lahat mabuti. Napakaganda ng term eh. Nilalang ang mga tao sa mundo at pati yung mundo ginawa, lahat mabuti. Mapayapa ang Diyos daw. Sabi nga isa ka-anim na araw na mahinga siya at nakita niya lahat ng ginawa niya mabuti. Kailan sumama nung pinasok ng masamang espiritu? Sino yun? Yung magsimula sa langit, kung tawagin nila si Satanas, bumaba sa lupa yan. Sa pahintulot din ng Diyos, abay pinabayaan niyang si Satanas gumawa ng gano'n. Kasi kung wala si Satanas, hindi niya makikilala kung sino yung mabuti. Di ba? Parang gano'n. Paano malalaman na masama kung wala mabuti? Ayan ang sinasabing mga antichrist. Na pagdating ng panahon, sila'y kahabag-habag ang mga kanilang patutunguhan. Dahil dalawa lang naman ang ating patutunguhan, yung mga banal at sumunod sa kautusan ng Diyos, sumunod sa batas at aral, sa kalwalhatian, buhay walang hanggan ang kanilang matatamasa at doon sa mga hindi naniwala ay doon sa kaparasahang walang hanggan na kung tawagin ay impyerno. Na kahit gustuhin mo mang umalis o umakyat ay hindi ka na makakaalis doon dahil doon ka na nakadestino. Dahil sa pagsuay sa kautusan at kalooban ng mahal na Panginoon Diyos. Siguro kung wala si Lord sa buhay ko, magulo. Walang direksyon, malungkot, hindi masaya, hindi kontento. Kasi sa ngayon, lahat ng sinabi kong yon, nararamdaman ko. Kaya talagang napakahalaga na si Lord talaga ang sentro ng buhay natin. Ang mundo, kung wala ang Panginoon, ay siguro malaon na akong wala dito sa mundo. Dahil kung hindi sa Kanya, binigyan niya ako ng pangalawang buhay. Siguro itong pagkapangyari sa buhay ko, na ako hindi mapagaling ng mga doktor, ay isang pamamaraan na din ng Panginoon natin. Ako'y matawag sa Kanyang harapan, sa Kanyang mga bagwis, sa Kanyang mga pakpak. At dahil alam naman niya na ako'y talagang ang loob ko'y nagdidiyos, hindi nga lamang sa tamang
pamamaraan. Sa karanasan ko sa buhay, base sa mga experience na nagdaan sa buhay ko, kung wala akong Diyos na nakikilala, siguro wala ako sa katatayo, baka wala na rin ako ngayon. Kasi pag wala kang Diyos na nakikilala, wala sasaway sa iyo. Alam niyo naman gawa ng laman. Gusto niya puro kalayawan, gusto niya puro masarap. Andun yung mga bisyo. Andun yung lalo pagka may pera ka talagang. Siguro kung wala akong Diyos na nakikilala, wala itong relihiyon na to, wala na siguro ako ngayon. At hindi ako masaya kung ako man ay buhay, hindi ako masaya. Sapagkat ang taong walang relihiyon, puro kalikuan ang ginagawa niya. Walang guide dyan ng salita ng Diyos. Kaya lalabas, pag wala ka relihiyon, hindi ka banalan na iiral sa'yo. Paano ka magiging banal eh? Puro kabalbalan ang ginagawa mo. So, hindi po ako naniniwala sa relihiyon. Dahil naniniwala ako na ang relihiyon ay isa lamang uri ng gawa ng tao na nagiging dibisyon lamang ng bawat isa na, na kung saan nagkakaroon lang tayo ng pagkakawatak-watak sa paniniwala. Yun lang.